In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market, yung pagtaas ng volatility sa crypto market dahil sa nalalapit na US election, yung issue sa Binance about listing fees nila, at yung current price action ni Bitcoin. Malapit na ba itong mag-bounce? At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Sabi ng Ton Society founder, ng tap to earn model daw sa Telegram ay hindi talaga for games. It's a launch strategy. So sinasabi dito ni Jack Booth, co-founder of Ton Society, na ang konsepto ng tap to earn ay may layunin na maka-attract ng mga new users by integrating blockchain-based gamified features sa Telegram. Hindi siya totally new game genre. It's a strategy para mapataas ang user engagement in decentralized application. Mas approachable daw ang pamamaraan na ito para makilala ang Web3 sa mga simple activities na ang mga participant ay pwedeng mag-earn ng digital tokens. Ang mga activities na ino-offer sa mga mini games can range sa mga basic interactive tasks tulad nga ng sa hamster combat na humakot ng napakaraming users. At ang pagiging simple nito ang nag-encourage sa mga users na mag-participate at hindi na kinakailangan pa ng deep technical knowledge about cryptocurrencies. Halos parehas lang naman ito ng play-to-earn model, pero ang focus ay sa mas madaling paraan ng pagta-tap to earn rewards. So it's an onboarding process for new users. Pero alam naman natin ang challenges sa mga ganitong model. Although naging successful yung pagkuha ng initial attention, nairirisk naman dito yung pagbagsak ng activity kapag hindi magandang subsequent content or community plans are not well structured. Kapag ganun kasi magsasuffer ang value ng token. For me, opinion ko lang, kaya lang naman nagka-interest ang maraming tao dyan sa hamster combat dahil sa hype at sa narrative ng potential airdrop. Nagkaroon naman ng airdrop pero dahil mas maraming sellers kesa sa buyers, din ang value hindi tumaas. Dyan papasok yung proper tokenomics and distribution ng token, setting a proper expectation sa community. Kasi kung ikukumpara natin ito sa Grass airdrop, mas successful ng dihamak ang airdrop ng Grass. Maraming kumita kasi well-structured ang project. May mga malalaking investors ang willing mag-invest sa project kasi nakikita nila yung value ng project in the future. Unlike other crypto project, just pure hype lang talaga. Iba pang news natin, Binance co-founder clarifies asset listing policies. Pad lang daw. Meron kasing speculation na kumakalat kung paano ang proseso ng paglilist ng token sa Binance. May nagsasabi na malaki daw ang demand na fees ng Binance or hinihingi nila yung substantial portion of new projects token supply bago ito malist. Pero sabi ni Yihi, co-founder ng Binance, na wala daw pagbabago sa process ng paglilist nila since 2018 at na-disclose naman daw nila ito publicly. According to Yihi, na ang project ay magsasubmit ng kanilang application sa Binance at magpo-propose ng kanilang own donation amounts. Tapos gagamitin daw ito sa mga charitable purposes. At ang policy na ito ng Binance ay nakafocus on social responsibility, diverting listing fees to Binance charity. Sabi rin ng Binance, hindi daw profit-driven ang paraan nila ng paglilist ng new asset at sinisigurado na ang company's intention is to support quality projects irrespective of their size or budget. Ito yung FUD na sinasabi ng Binance na hindi daw totoo. Nanghihingi daw kasi ang Binance ng 15% of the total token supply ng project bukod sa magbabayad pa ito ng $50 to $100 million para malist ito sa exchange. Hindi nga naman ito affordable para sa ibang mga maliliit na project at itinuturing na dahilan din kaya bumabagsak ang value ng tokens kasi sa laki ng supply na hinihingi ng Binance. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng crypto project hinihinga ng Binance ng fees. Depende yan sa demand. Kung mataas ang demand ng project, ang Binance pa ang magkukusa na i-list ang isang project sa kanilang exchange. Kasi kung mataas nga ang interest sa isang project, maraming magte-trade dito, then magge-generate yun ng maraming fees at dito kikita si Binance. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga solid project, pagka-launch pa lang nila, listed agad sa mga malalaking exchange, pinag-aagawan pa kasi mataas ang demand. At sa tingin ko, hindi na nagbayad ng fees yung mga yon. At sa mga bagong project na hindi naman masyadong kilala pa, gusto ng exposure, then kailangan talaga nila magbayad ng fees. Pero hindi lang tayo sigurado kung ganun nga talaga kalaki. Iba pang balita, Bitcoin volatility jumps to 3-month high ahead of US election.
Historically, merong significant ang mga ganitong events sa Bitcoin price behavior. Yung pagtaas ng volatility na yan ay dahil sa uncertainty about policy shifts and potential economic reform kung sino ang mananalo sa eleksyon. Nagpa-fluctuate talaga ang crypto during such times na kapag merong mga ganito na pwedeng magpapabago sa political landscape, yung pagbabago sa financial regulation or economic strategy, tumataas ang speculation activity na nagtutulak naman sa pagtaas ng volatility index ng crypto market. At nakita nga sa volatility index ng Deribits Option Exchange na pumalo na ito ng 63.24%. Ito yung highest since July. Ang election kasi sa US, bukas yan, November 5. Pero ang results niyan, medyo matagal-tagal pa lalabas. Magdedepende kung landslide ba yung pagkakapanalo ng kandidato. So kailangan natin abangan yan kasi in terms of narrative, kapag nanalo si Trump, then posibleng mag-pump yung market, new all-time high. Kung si Harris, then baka mag-retrace temporarily. Pero kahit sino pa man ang manalo, Bitcoin and crypto will still continue to thrive. May impact lang kasi talaga ang mga ganitong event sa kahit anong market pa. Daily update naman tayo sa price action ni BTC. So muntik na nga itong mag all-time high nung nakaraan. Umabot ito sa above 73,000 bago ito mag-retrace. So this is another higher high in this particular trend. Nag-retrace siya hanggang 67,000 price level bago nag-bounce ulit. Nasa bullish trend pa din naman ito. It's just a healthy retracement at pwede na siyang mag-bounce dito. Okay lang naman bumaba pa siya. Huwag lang siyang magda-drop below 65,000 kasi yan ang tinitingnan kong area of invalidation for bulls. That would be a sign of weakness. Kapag nabasag yan, it will break this trend. Kasi kapag nangyari yon, tataas ang chance na bumaba pa siya. Pero as long as the price is here, mananatili siya dito, bull mode pa din yan, and new all-time high scenario is still in play. Maganda yung monthly close nito, October talaga based on history. Kapag maganda yung monthly close sa September and October, normally nagre-result yon sa green monthly close ulit sa November. Katulad nitong 2020, kahit pula yung September month niya, October is green, sinundan yon ng November green monthly candle. Ganun din noong 2017, bull market. Red ang September, green ang October, sinundan din ito ng green November monthly candle. Kaya ngayon, kakastart pa lang ng November, marami pang pwedeng mangyari dyan, and let's see if we can get another green candle for this month. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.